Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako mga kabibig, meron ng resulta 2025 election senatorial preference from Social Weather Station Survey. Nako grabe, nangunguna si Erwin Tulfo, 54%. Humahataw yata ang mga Tulfo ngayon sa Senado. Bubutungan nyo ba sa mga Tulfo, mga kabibig? Ito number 2, Tito Soto. Meron 34% si Tito Soto. Number 3, Pia Cayetano. Ay, mga puro pala ato ni mga BBM, mga senador ni BBM humahataw sa SWS survey. Pang-4 hanggang pang-5, Rodrigo Duterte. Uy, pasok si Tatay Digong. 25% kasama si Senator Amy Marcos. O ano na ito? Nakapasok si Senator Amy Marcos. O pang-4 o pang-5, tay sila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong, tatakbo bang senador si Pangulong Duterte? Noon sinabi niya na parang ayaw na niyang tumakbo, mga kabibig. Parang magre-retiro na siya sa pagiging politician. Hay nako kabibig, meron nga yung ibang tumakbo ngayon nagsasabing magre-retiro na sa pagiging politician pero tumakbo ulit. Sino ba yan? Ay ewan ko kabibig. Ay ikaw na bahalang ma-research. Pang-5 hanggang 7, nagtay si Ping Lacson at Senator Bong Revilla. Uy, Bong Revilla ha. Budot King. 24%. Ito ha, pang-8, Camille Villar. Si Camille Villar. Famous ba siya? Ay, dapat ba talaga kabibig famous? Abi Binay, pang hanggang 9 hanggang 10. Lito Lapid, Manny Pacquiao, Senator Bato de la Rosa at Bongo, pang 11 to 13. Ang napansin ko kabibig ba sa SWS survey, para nakapasok lahat ang senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ba na dapat papasok si Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Aimee, Bong Revilla, Camille Villar, Abi Binay, talagang pinasok talaga. Ito pala yung favorite ni Bongbong Marcos. Pinasok niya, So it means, kabibig, may posibilidad na mananalo sila. Kasi other people depend on the survey, senatorial preferences. Pero, iba ang Pulse Asia survey. Ano ba ang resulta, kabibig? Sa Pulse Asia survey, number 1 pa rin si Erwin Tulfo. Wow! Galing ni Erwin Tulfo, number 1 siya, na meron siyang 60.8. Lakas pala ni Erwin Tulfo, Pangatlo, Tulfo Ben. Ay, ang Tulfo brothers. Pasok. Tulfo Erwin, Tulfo Ben. Kung mananalo ito, 3 Tulfo brothers na sa Senado. Hawak na nila ang Senado. Posibleng, baka sino ba yun? Si Raffy Tulfo maging Senate President. Gusto nyo ba yung kabibig? Sunod, Soto. Pangatlo, Cayetano Pia. Bongo. Si Bongo ay nasa pang-4. Duterte, pasok pa rin si Tatay Digong, mga kabibig. Sa SWS, si Bongo ay nasa panghuli. Pero dito, si Bongo ay nasa pang-4. Si Bongo. So magkaiba talaga ang SWS o Pulse Asia. Tapos Abi Binay, pang-9, Revilla, si Budot King, si Lacson, pasok. Si Manny Pacquiao, pasok din. Si Amy Marcos, pasok. Si De La Rosa Bato, pasok din. Pang 11 to 14. Tapos meron si Lito Lapid, si Hunasan Gringo. Tatakbo ba si Hunasan Gringo? Yung mga kabibig, tatakbo ba sila? So yung mga pangalan na more on the PBBM senatorial slate ang nakapasok, mga kabibig. Diba? So, it means na ang mga tao hindi pa rin, ibig sabihin gusto pa rin silang magpabudol. Kasi pasok si Bong Revilla, si Lito Lapid. Parang
Ano bang nagawa nila? Di ba mga kabibig? Ako pang hinayang ba, sana no mag-isip ang mga tao ba? Mag-isip tayo ba? Yung mga, tawag dito, yung mga politiko na meron talagang gagawin sa bayan natin. Hindi lang sasayaw-sayaw, iboboto na natin, or di kaya yung mga artista, yung talagang uupo sa Senado, yung mga katulad ni Miriam Defensor Santiago, yung mga ganun ba, yung mga ganung aura, yung ganung talento, may utak, at talagang alam natin na secure ang bansa natin. 'Di ba? Yung hindi lang parang pangpasikat lang ba, pangpaepa lang na mapapansin na natin sila pag panahon ng eleksyon. Pero pag hindi panahon ng eleksyon, mahirap hanapin, mahirap hinga ng tulong. Pero alam niyo kabibig, gusto ko si Bongo dahil sa kanyang malasakit center. Opo kabibig. Kasi si Bongo can reach out to people eh. Kahit ito si Bongo nakaupo bilang senador. If someone ask you, ano bang natulong ni Bongo? Malasakit centers. Bakit? Ang malasakit center is one way of reaching out to masses. Diba? Sambay ng Pilipino ang tutulungan natin. Tanong tayo, ano bang programa ni Bong Revilla? Meron ba? Wala. Lito Lapid, meron ba? Itong si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto, meron ba silang programa na visible at reaching out to masses? Wala naman eh. Puro pa-interview, puro banat, kung pwede sisiraan na si BP Inday para makakuha lang ng limelight. Pero si Bongo iba eh. Iba talaga. At sana mananalo itong si Bongo, na sana bobotohan natin itong si Senator Bongo. Isali na natin si Bato, pati si Marcoleta. Si Pangulong Duterte kung tatakbo, isali natin. 0 vote para daw sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi ng ilang netizen. Well, ang mga DDS, alam niyo naman, diba? Stick to the plan nga ba? Kaya nga kabibig basta ako, kakampanya ko si Bongo talaga. Kasi, grabe ka-effective yung malasakit centers. One time nga, may nakausap akong friend ko, na hirap silang maghanap ng pera para pang-opera. Sabi niya, alam mo, malaking pasasalamat ako sa malasakit center. Kasi pumunta kami doon, walang pila-pila. Agad-agad na kung saan in-interview sila, binigyan ng form, tapos bigay agad ng pera, tutulong agad ang malasakit center. At the same with OVP. Grabe din itong OVP satellites, very effective. Kumpara sa mga party list na mga satellites nila, naku, ang daming kaartihan pa. Magtatanong pa kung butante ka ba o hindi. Pero ang OVP at malasakit center, they never ask you kung butante ka ba or hindi. Ang importante, makatulong sila. Yung mga politikong yun, ang dapat nating iboto, ang dapat nating nasa puso at isip at hindi natin makakalimutan. Yun ang dapat nating, tawag nito, kung tatakbong politikong ito, bubutuhan natin. Kaya nga, I'm praying na mananalo si Bongo at maraming susuporta kay Senator Bongo, mga kabibig. Si Marcoleta, marami din siyang programa. So, later on, malalaman natin ang mga programa ng mga senador na ito. Kung maganda ba ang programa or kung yung programa nila noon naging visible ba, naging effective ba, meron ba talagang nakikita na mga, ang tawag ito, nakakatulong sa kapwa-tao natin. Kung hindi, kung puro dakdak lang sila, kung puro mababangong salita, wag nang ibutuhan. Wag na talaga. Mamili na tayo, huwag na tayo mapabudol. Mapabudol pa rin kayo. Naku, iwan ko sa mga tao ba, sometimes isipin nila ba, ito na lang si kasi nasa ni BBM. Tapos si BBM ba? O kumusta ang bansa?
dapat kung mag-elect kayo ng senador, tingnan nyo ang kredibilidad. Tingnan nyo kung gaano kagaling. Tingnan nyo kung meron bang natulong sa sambayan ng Pilipino. Kung ang natulong niya ay magbibigay ng ayuda, hindi yan tulong. Oo, limos yan. O di kaya vote buying na yan. Oo, mamibigay ng pera para alalahanin ng tao na talagang may concern sa tao. Hindi pera ang maging basihan para iboto ang isang kandidato. Yung programa na forever nating magagamit, forever nating mapuntahan kung mga kailangan tayo ng tulong. Yung hindi pang 1 week lang na ayuda, pang 2 days lang na ayuda, tapos after that wala na, kakalimutan ka na. Maganda yung malasakit centers. Ay, libre na to, Bongo, ha. Hindi naman, gusto ko lang ang tawag dito, gusto ko lang ikampanya si Senator Bongo. As in, believe talaga ako sa kanya. Sobrang believe ako sa kanyang malasakit centers. Marami na natulungan si Bongo eh. Marami talaga kabibig. At kung ikaw ay isa sa mga natulungan ni Senator Bongo, comment down below. 'Di ba? Kung ano yung magandang naitulong ng kapwa-tao mo, kailangan mong i-spread ito para malaman nila kung gaano siya kabait at kung gaano siya ka-open to help to other people. Yun ang maganda eh. So, comment below kung natulungan ka ba ng Malasakit Center or yung OVP satellite. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.